Magandang araw sa mga nanonood, sa mga kalugar natin dyan o taga-ibang bansa. Ako nga po pala si Hill. This is your Hill TV podcast. So, kasama po pala natin ngayon ay isa kong matalik na kaibigan. Si Rod, isa siyang inspiring model. So, sino, What's siya up? yung, Mhm. Siya yung unang guest namin dito. First episode ng podcast namin. So, yun. Tol, kumusta? Ay, okay naman tol. Ayun. Ito, wala akong masabi. Di ko alam ano sabihin ko, pero sige, tara, G lang. Tingnan natin. Sobrang, yung preparation namin dito hindi ganun ka, hindi pa ganun ka quality, pero gusto lang namin sabihin na sa unang minuto na kung may ginagawa ka na gusto mo, simulan mo muna. Simulan mo muna siya, saka mo na isipin yung mga susunod na steps. Tama, tama. Wala, yung pagsisimula siguro wala sa malaki o maliit as long as you start. Tama naman. So Tol, since ikaw ang unang guest namin, maraming salamat mula sa puso to. Wala yun, tol. Mula sa puso. So ang pag-uusapan lang naman natin dito Tol is yung parang yung history mo since ikaw yung guest. At yung mga mabibigay aral, values, lessons, o kahit sabihin na natin pagmamahal sa mga manonood sa atin, kung sakali man. So, pakilala ka muna, Kuis. Pakilala ka muna. So, ako nga pala, Roderick David. Pwede niyo ako tawaging Roderick. 22 years old na ako. Ngayon, nagtatrabaho ako. Hindi na pala ngayon, pare. Nag-resign na ako eh. Nagsisingit. Nag-resign na ako, kaka-resign ko lang. Pero hindi ko na sasabihin kung bakit. Pero, saan ba natin umpisahan yung... Ikaw, Kuis, pwede nating simulan yung... O sige, so, ako, gusto ko maging model talaga eh. Yun talaga yung pangarap ko. Bata pa ako. Mag-artista o ano. Pero hindi ko naman siya pinupush. Kumbaga, gusto ko lang maranasan yung ganong feeling. Pero kung di man mag-success or mag-ano, edi okay lang. Diba? At least sinubukan ko eh. Yun naman yung mahalaga dun sa akin. Kasi ako hindi rin ako nagtapos eh. Kasi kumbaga ang pinaka-mindset ko, pasensya na pare, medyo walang laman yung sinasabi ko. Hindi, tuloy mo lang, pare. Tol. Sige. So, medyo nag-ano pa kasi eh. First episode first guest. Oo. So, ano nga ba? Pwede nating balikan yung pagkabata mo, Tol. Pagkabata, Kung paano ka lumaki, kung saan ka lumaki, kung ano yung mga naging kaibigan mo, ano yung naging kapaligiran mo. Baka kasi may makikinig din sa atin na kapareho mo na ng sitwasyon. Tapos, alam mo na, matulungan din natin sila sa munting mensahe. Pwede ko ba simulan dun sa panahon na 2020? Oo, Tol. Oo, Tol. Kasi ito yung panahon na sobrang down ako eh. Yun yung depressed ako nun, pare. Depressed talaga ako noon, nung time na 2020. Nagkasabay-sabay lahat yun nun. Yun yung panahon na pandemic pa. Tapos, nag-stop ako mag-aaral nun. Kasi Okay. nawalan ako ng gana nun eh. Ang course ko kasi noon, IT. Tapos, nag-shift ako. Ay, hindi. Psych muna ako noon. Psychology. Tapos, nag-shift ako ng IT. Panahon ng 2020 yun. Yun yung online class tayo noon eh. Online class noon. Hirap na hirap talaga ako noon. Kasi alam mo yung pakiramdam na pinipilit ko lang sarili ko maging sa IT kasi nga malaki sahod nun, di ba? Alam mo naman yun eh, malaki sahod ng IT. Abot kita, Kuis. Tinry ko yun kasi nga malaking sahod. Gusto ko yun yung Field paano mo ko ba? sabihin? Industry? Oo, kumbaga pipilitin ko na lang. Kaso, dahil nag-pandemic, ang hirap. Kumbaga ayoko naman pilitin na pumasa ako sa isang course na hindi ko naman gusto, nang wala akong natututunan. Kaya nagkasabay-sabay yun, nag-stop ako noon. Tapos, nag-isip ako ng ibang paraan kung paano. Kaso wala din talaga eh. Talagang depressed ko noon, kain lang ako noon, kumbaga, kain, gigising, manonood ng palabas,
as in isang buong taon wala akong ginagawa talaga. Oh, 2 taon din yun. Tapos, nakikita ko yung mga kabatch ko nun, nag-aaral pa din, o yung parang normal pa din naman yung buhay nila. Tapos ako, wala talaga akong ginagawa nun. So, dun nagsimula yung parang talagang na-depress ako. Minsan nasa CR lang ako kasi sa condo lang ako nakatira. Ah. Tapos kasama ko yung kapatid ko. Wala akong sarili kong space eh. So, ang ginagawa ko, minsan nasa banyo lang ako, nasa CR. Umiiyak ako mag-isa. Ganun talaga yun kasi sobrang depressed ako. Parang paulit-ulit na lang. Parang tingin ko nun walang purpose yung buhay ko. Mhm. As in, talagang ganun lang. Kaya, doon nagsimula yung parang naging ano ako, obsessed ako mag-workout. Yun yung parang pinaka-maipapayo ko sa lahat ng mga may depression or what. Kasi yung disiplina sa sarili talaga kapag ka nag-workout ka, ang ganda eh. Kumbaga parang gusto mo mag-improve pa na mag-improve. Ayun yung naging ano ko, tawag doon, yung parang Motivation mo. bukod doon yung Disiplina. parang naging stress Reliever. reliever ko or parang nakalimutan ko yung depression ko dahil sa pag-workout noon. Noong una, nag-workout na ako nun, ano yung tubig, yung galon ng tubig. Water 5 litro therapy. yun. Oh. Binubuhat ko kasi wala naman akong dumbbell nun eh. Hanggang sa, binilan ako ng kapatid ko noon, yung isang set ng, yung dumbbell siya, may 20 kilos, nagiging dumbbell, nagiging barbell. Ayun, kumbaga doon ko nakita, araw-araw, gusto ko nang bumabangon. Kumbaga parang nagkaroon ako ng purpose nun para gumising araw-araw. Imbis na, dati wala akong ginagawa, ang gagawin ko lang, tulog, kain, manood ako ano-ano. Pero simula nung nasimulan ko yung workout, ganda parang, ganda sa pakiramdam talaga. As in, yun yung, para siyang ano talaga eh, Nakakaginhawa ng oo, pakiramdam kasi mo, nakikita no? mo yung resulta. Hindi mo siya makikita kapag nagsisimula ka pa lang. Makikita mo lang siya kapag tagal na. So, yun yung parang sa lahat. Kumbaga, ito, tulad ng ginagawa natin. Sa ngayon, habang ginagawa mo, parang wala pa eh. Hindi mo pa makikita yung resulta. Pero makikita mo lang siya pag tagal talaga. So, ayun lang masasabi ko. Kaya, maganda din nung ginagawa natin itong podcast na to. Kasi kumbaga parang ano siya eh. Hindi man siya, kumbaga, investment, hindi lang siya para sa pera. 'Di Oh, ba? tol. Kasi maganda talaga din yung ganitong ginagawa. Kumbaga, hilig mo din, hilig na rin eh. Tsaka, Passion, nasa puso talaga ako oo, mahalaga talaga yung kung ano yung gusto mo, yun talaga gagawin mo. Pero kamusta ka naman na balikan lang natin yung medyo mas malalim pa nakaraan mo. Kamusta ka naman nung bata ka, yung mga kalaro mo? Ako hindi ako mahilig, ano eh. Hindi ako Paano ka mahilig. mapunta dun sa bago mag 2020? Mm, Yung mga, yun. elementary, high school, masasabi ko para akong, hindi naman nerd, pero, kumbaga, hindi ako, tahimik lang ako. Kumbaga sa isang klase, ako yung pinakatahimik. Alam ng mga klase ko yan. Alam ni Luis yan. Ako yung pinakatahimik talaga na parang hindi ako nagsasalita talaga. Ganun ako lumaki. Elementary hanggang high school. Introvert ba? No. Oo. Tsaka ang hirap kasi nun, kahit gustuin ko magbago, alam na ng mga tao na nasa paligid ko na ganun ako eh. Kumbaga parang, ang hirap biglang magbabago ka ng bigla kang makulit o ano, di ba? Grade 1 to 4th year high school, doon ako sa Paco, PCS. Talagang parang, hindi ko masasabing nerd ako, pero kung paano ako kumilos, tahimik talaga. As in, hindi ako makausap, hindi ako nagre-recite. Pero hindi naman ako yung tipo na weirdo Hindi naman ganun. Tapos, pagdating nung grade 11, grade 12, hindi, actually, nagbago ako noon nung na-stroke yung tatay ko. Ay, 2015 ata yun, 2016. Nagbago lahat nun. Parang, nag-shift talaga yung mundo ko nun. Kasi nung time na yun, kasi kapag, ito yung pinakalaki ko na kwento ko, yun yung pinaka naging, ano ko eh, kumbaga pagbabago ko. Kasi dati, simple lang naman yung story na ito. Pag nagpapagupit ako nun, lagi ko kasama tatay ko. Lagi kong gupit, army cut, yung mga ganun, sinusunod ko lang kung ano yung sinasabi niya. Nung na-stroke siya, ako na lang mag-isa, di ba? Doon ako natuto mag-commute. Doon ako natuto yung pumasok mag-isa.
Kasi hindi na ako inahatid nun. Eh, dati hatid sundo ako lagi ng motor eh. Nung na-stroke siya, doon ako parang, hindi ko naman sinasabing rebelde, pero parang nagsimula na parang nag-ayos na ako sa sarili ko. Yung Naging gupit ko, independent. oo, kumbaga yung sinimulan ko talaga ito sa gupit. Yung gupit ko, hindi na yung katulad ng gusto niya. Yung sinusunod yung parang barber's cut Barber's ba yun? cut. Oo, nag-try na ako mag-experiment ng iba. Naglalagay na ako ng wax. Dati naka-eyeglass ako, nag-try ako mag-contacts. Nag-try ako mag-eyes sa sarili ko. Tapos parang dun, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Kasi parang medyo napapansin na ng iba eh. So parang nagustuhan ko yung ganun. Hanggang sa grade 9, grade 10 yun. Tapos pagdating ng grade 11, nag-start ako nun na parang fresh na ibang tao ako. Hindi na ako yung ganun. So parang nagsimula ako nung medyo, hindi ko naman sabihin na parang pa-famous or bida-bida sa klase, pero hindi na ako yung tahimik. Inumpisahan ko na parang medyo hindi na ako, yung character ko pag nakilala or kasi yung character ko pag isa mga nakaklase ko or mga nakakilala sa akin nung time nung mga elementary high school, tahimik. Pero nung grade 11 ako, grade 12 sa CEU Makati ako nun, medyo nagbago ako talaga. Kumbaga parang mas kumpiyansa ako. Yung damit ko medyo Mga anong taon to at saka ilang taon ka nun? grade 11, grade 12 ako nun, siguro 2016, 2017, 2018. Mga 17, 16, 17, 18, ganyan. 2 years senior high. Ayun talaga. So parang dumadami na yung nakakilala sa akin. Na parang dati tahimik. Itong tao itong tahimik. Tapos ngayon medyo, syempre may mga babae na din na parang lumalapit sa akin. Yung ganun ba? Nag-shift talaga yung sarili ko nun eh. Nung grade 11, grade 12. Hanggang sa pagdating ng grade ng Same college. school ka pa rin? Oo. Same school Senior ka. high school yun, CU Makati. Pero yung pagdating ng grade, nung college na, after ng senior high, sa CU Manila na ako sa Menjola. Doon na ako para talagang naging adib-adib na ako. Yung parang sobrang lakas na ng kumpiyansa ko na mayabang na ako. Hindi naman siguro sa mayabang pare ha, pero Sabihin na natin nagkaroon ka lang ng parang confidence na dating tahimik kasi Oo. growing up, tahimik ka lang. Tapos, so parang nagkaroon na ng shift or parang pagbabago sa dumami na behavior yung, mo. kumbaga dati, yung mga nakakilala sa akin, makakausap ko lang sila pag kinausap nila ako. Pagdating nung grade 11, grade 12, at saka college, ako na mismo yung lumalapit sa tao na parang hindi na ako nahihiya sa kanila. Lalo na nung time na yun, ano pa ako nun eh, irregular student ako nun. So, kada subject ko nun, iba-iba yung kaklase ko. Sabihin natin sa isang araw, 5 subject, lahat yun, mag-isa lang ako, iba-iba yung nagiging kaklase ko nun. So, lahat yun, kilala ako. Pero hindi ko sila kilala. Kumbaga, kilala lang nila ako kasi parang Kaklase. tsaka adib-adib ako eh. Kumbaga, parang nagpapatawa na ako sa harap. Hindi na ako yung katulad dati na parang talagang tahimik eh. Tapos okay yung taon ng college, first year college. Kaso, nag-pandemic. So, hanggang second year, dapat third year lang ako. So, parang pagdating ng COVID season, parang bumalik na naman ako sa dati na parang, Yun yung nakwento mo kanina. oo. So, parang nangyari nga, imbis na tuloy-tuloy na biglang bumagsak ako noon. Sobrang down na down ako sa sarili. Tumaba din ako noong time na yon. Siguro mabot ako ng mga 70 plus kilos eh. Pero ngayon, mga 60 plus na lang ako. So, ayun nga yung sinasabi ko na na-depress ako ng time na yun. So, parang medyo pa ganun-ganun lang din eh. Kasi nung na-stroke din tatay ko, syempre, din yun sa akin eh. Laking impact din yun. Oo, laking impact din nun. Kumbaga, biruin mo 15 ako nun, tatlo kami magkakapatid eh. Bunso ako. Pero ako lang yung lalaki. So parang pagdating ng time na yun, parang hindi naman sa parang ako na yung naging tatay, pero yung natutuwa ko yung mga gawaing bahay, yung mga pantatay na gawain. Pangman Oo, talaga. natutunan ko na siya, mga age ako 15, 16. So, ayun yung parang, ganun, Yun yung yung transformation ba? Oo. Kumbaga, ayun. Pero ngayon, sa ngayong panahon, kamusta ka naman? Ano yung mga ginagawa mo? So, nung pagtapos pala nung pandemic, ayun, syempre, dun kita nakilala pagtapos ng Oo, pandemic dahil sa mutual friend Oo, natin. oo. So,
alam ko, sobrang bait na tao na itong ni Di ka Rod. sure. Di ka sure. Sa akin kasi oo. Oo. Pero kasi, syempre tol, may mga, gets naman na siguro dahil yung tagal ng pagsasama natin, hindi pa ganun ka Mm. tagal. Pero, nauunawaan natin yung isa't isa sa gusto nating marating eh. Kumbaga pareho tayo na gusto natin, kumbaga nag-a-align siya na iba man Oo. yung hobby natin, iba man yung ano, pero parehas na yung mindset natin paangat. Kaya dun Kumbaga, ko nasasabi, yun yung parang nabasihan ko rin na parang maayos kang tao kahit na parang hindi natin nakita sa isa't isa yung mga nagawa nating kalokohan. Kasi ako may kalokohan din ako. Ikaw din for sure, 'di ba? Oo, di mo maiwasan Pero yan. hindi may iwasan yun, kasama yun eh. Kasama yun sa buhay eh. Pero hindi namin sinasabi na magloko kayo ah. Hindi naman, oo. Ang sinasabi lang namin dito na wala, sinusubukan namin maging maayos na tao, mabuting tao para para sa mga susunod na bukas, para sa hinaharap. Pero yung mga panahong yung mga matagal din tayo hindi nakita, no? Tagal Yung mga panahong pagtapos ng pandemic, nung alam mong pwede nang lumabas, yung alam mong back to normal na, ano naman yung naging preparation mo sa sarili mo noon? Ganon. Kasi galing ka sa workout nag-workout ka Baliw na to, baliw ako doon eh. Talagang, baliw na baliw ako sa pag-workout din talaga. Like, alam mo yung, parang dun umikot yung mundo ko ng puro dun lang eh. Mm. Pero parang nawalan din ako ng ano kasi syempre, puro dun na lang ba yun? Pero after nun, eto nga, nag-apply ako, trabaho. Nag-apply ako sa isang gym. Kasi, parang naisip ko na, nag-workout ako. siya din pala yung nagmo-motivate sa akin na mag-workout. Kaya, Kasi talagang, salamat din sa mga motivation sana mo. pagpatuloy mo lang yan kasi maganda talaga. Tapos balik sa kwento. Ayun nga. So, yun yung naisip ko. Mag-work ako sa isang gym para libre workout, di ba? Tapos masahod pa ako. Yun yung naisip ko noon. Pero may iba rin kasi akong ginagawa eh. So, ako kasi yung tipo ng tao na ayoko na nakastaka lang sa isang lugar. Stagnant. Oo. Kaya ako, marami akong sinusubukan. Gusto ko rin, yun nga, yung pagmamodel. Actually, ito, sinimulan lang namin to ni Luis eh. Kumbaga yung, yung simple lang yung picture. Pag may maayos akong damit, papapicture ako sa kanya, tapos ipopost ko. Ganun ako nagsimula nun. Para lang meron akong portfolio, kahit na hindi man siya ganun kaganda. Para lang ina-attract ko lang. Kumbaga parang, feel ko lang na ganun na ako, kahit di naman ganun yung level ko. Para lang maranasan ko, Ano diba? yun, tol? Kailangan natin ng manifesting law of attraction. Yun eh. Oo, yun nga. Sa totoo nga lang, tol, meron din pala akong brand, Prevalent Rig. Fun fact lang din, no, si Rod, ang una naming naging model din. Yes. So, sa unang release namin ng shirt ng brand ko na Prevalent Rig, siya din yung una naging model. Shoutout nga pala kay Luis, sa mutual friend namin. Shoutout sa Idol. Tapos, so, dun tayo nag-click eh. Kasi naghahanap ako ng model. Tapos, kilala. Saktong-sakto nga. Oo. Kasi nga, ikaw, siyempre may brand ka na eh. May company. May ano ka na. na-establish ko na yung brand eh. May kaibigan kang photographer. Ayun nga, si Luis. Kaibigan ko din siya. Ako, nagmo-model ako. So, sakto-sakto talaga tayong tatlo na parang, Alam mo yun? Di ba parang, basta talaga. Parang, kumbaga kung may lulutuin kang isang sangkap, Oo. tayo yung naging sangkap sa isa't isa eh. Oo. Kumbaga pare-parehas tayo. May iba-iba tayong goal. Iba't ibang daan, pero nagkasalubong tayo. So parang isa lang gusto natin syempre, maging successful tayo sa ginagawa natin. Ayun, yun din yung values na itong podcast natin, tol. Na, tignan mo, nagsimula tayo sa hindi mamahaling gamit, nagsimula tayo sa nagre-rent tayo ng studio. Pero, hindi na para, alam mo yun, hindi na para tignan yung magiging kita natin eh. Ang tinitignan ko sa podcast natin is yung parang,
maibibigay nating values sa makikinig sakali. At saka, passion din to eh. Itong ginagawa ko, passion din to eh. So, pag galing sa puso, mahirap pigilan yung ginagawa eh. Oo. Tsaka para kailangan mo talagang gawin yung, ako, ang pinaka-ano ko dyan, gawin mo yung gusto mo. Tama. Kasi, baka pagdating ng araw, pagsisiyan mo na hindi mo ginawa eh. Exactly. So, mabalik tayo din sa medyo na iba tayo ng konti. Oo. Balik tayo din sa pagmamodeling. Ay na, gusto mo na mag-model. Paano ka napunta sa realization na gusto mo mag-model? Kasi bata pa lang ako, hindi naman sa pagmamayabang pero marami talaga nagsabi na, uy, mag-artista ka o mag-ganyan-ganyan ka. So, parang naisip ko na, na baka nga talaga ito yung calling. Kasi di ba, parang lahat na sinasabi sa akin eh. Senyales. So, tinry ko, tapos parang nakita ko na, okay naman pala yung tsura ko sa ganun. Pero yun nga lang, nung time na yun, medyo tabain ako nun. So, yun nga yun, nabaliw ako nun sa pag-workout, pagbubuhat, cardio, ganyan. Hanggang sa lalo kong tumaas yung confidence ko ba. Kumbaga lalo akong lumakas loob ko na, kasi gumaganda na katawan ko eh. Minsan nagpipicture na ako, nakatapis ako. Yung medyo may hindi na ako nahiya sa sarili ko. So, ayun yung baga parang kumukay sa akin, nagdagdag na Confidence. Oo. Kumpiyansa sa sarili. Pero ngayon, hindi ko naman siya parang pilit na pinupurso talaga. Kumbaga, kung meron, edi sige, mabuti. Kasi ako, hindi lang naman yung gusto ko. Marami akong gustong gawin eh. Pero isa lang gusto kong mangyari. Gusto kong makilala ng tao. Ayun yung gusto ko. So, hindi lang ako nagsistay as sa model. Nag-ano rin ako, nagpo-post din ako sa TikTok. Ay, hindi. Isa yun sa mga ano ko ngayon. Sa mga ginagawa ko ngayon, nagpo-post ako sa TikTok. Pero ang content ko more on mga lugar eh. Alam hindi, kasi di ba may mga iba-iba tayong ano eh. Iba't Iba ibang food content. Sa akin, more on travel. Ganun yung gusto kong gawin. So, para hindi ako nakastuck sa isang bagay. Ayun yung mga ginagawa ko. Plus, nag-ano din ako. Nag-voice lesson din ako ngayon. Nice, hindi ko na nalaman yun. Pero hindi ko, ayoko na parinig sa inyo, syempre. Siyempre, quiz. Pero naggaganon din ako. So ayun, we're back. Nandito pa rin kami sa Hill TV Podcast. Kasama pa rin natin, walang iba, si Rod. Yo, hello. Ako pa rin, okay. Ganun pa rin, walang iba. So, naputol tayo sa usapang yung ginagawa mo na. Yung Okay. nagti-TikTok ka na, nagka-content creator ka na. Actually, yun yung kailan ko lang din nasimulan to eh. Kumbaga, nag-try lang din ako mag-post. Tapos, nakita ko, nagustuhan naman ng tao. Kumbaga, parang maraming nanonood, maraming nagustuhan. May mga tao na sinasabi na gumawa pa daw ako. So, naisip ko na naman, parang yung kanina, na baka nga dito, try ko lang din. Kumbaga, hindi ko naman siya ginagawa para sa pera eh. Tulad nga ng pag-usapan natin. Pero, dahil nga natutuwa din ako gumawa, at saka parang feeling ko din na parang nakakawala ng, Kumbaga fulfillment siya sa'yo eh. oo, bukod sa gusto ko talaga, kumbaga parang yung utak ko na kumbaga na-challenge din na kung paano ko gagawin to, kung paano ko i-edit, kung paano ko gagawa ng ganitong script, kung ano pa yung susunod kong gagawin. Kumbaga na-challenge lang din ako kasi nga ayoko nang paulit-ulit na ginagawa ng trabaho. Kasi ako no offense lang sa iba, na parang ayoko ng trabaho na nakaupo lang, nasa office, tapos paulit-ulit yung ginagawa. Parang hindi ko kaya magstay sa isang ganong bagay. Kaya,
Kaya, Kaya nag-explore ka pa ng iba. oo, kaya ganun. Kaya ang dami kong sinusubukan na bagay. Tulad ngayon kanina, ayun nga din. Yun, sabi ko nga, nag-voice lesson din ako. Tapos actually, nag-try din ako mag-dance lesson. Actually, libre lang naman to. Kasi, dahil nga doon sa ginawa ko sa TikTok, marami yung nakakita talaga nun. Umabot din siya ng mga 150 views eh. 150,000. So, basically maraming gustong sumuporta sa'yo. Oo, kumbaga nakita nila yon. Siguro, ewan, nakita nila. So, may mga kumukontak sa akin na ganito, try ko ganyan. Kaya sinusubukan ko. Kaya nga doon nagsimula yung meron akong voice lesson. May dance lesson din ako. Pero actually, hindi ko naman talaga gusto yung mga yun. Pero, di ba, andyan eh. Kumbaga, ako yung Opportunity hinahanap ng yun eh. Oo eh. So, tinry ko lang din. Kahit hindi man maging success, at least, sinubukan ko. Kasi yun yung yun yung pinaka nilalagay ko sa mindset ko na parang mas aanhin mo yung madami kang pera, pero hindi mo naman nagawa yung gusto mo. Para sa akin mahalaga na gawin mo yung gusto mo kahit ba wala siyang pera. At least, kasi ako hindi mo masasabi baka next year, next month, or bukas mamatay ka na eh. O sabihin natin may taning ka. Ano ba, sabihin natin nagkaroon ka ng taning. 2 buwan na lang yung tatagal mo. Tsaka mo lang gagawin yung mga gusto mong bagay. Di ba? Halimbawa, may gusto kang gawin. Guys, excuse me lang, no? Yung kinukwento ni kaibigan nating Rod is yung sarili niya lang opinion, sarili niya lang. Personal Kung opinion ko lang to. kung tingin yung hindi angkop sa inyo, Oo. you can skip or you can just pick up the lessons na ano sa inyo eh. Ano yung babagay. Oo. Kumbaga, sa akin lang naman to. Ito lang opinion ko. So, eto nga, based lang to Sa experience mindset mo. ko. So, ganun. So, ayun nga sa akin, ayun yung lagi ko iniisip, yung keyword na YOLO, di ba? You only live once eh. Kasi hindi mo masabi, halimbawa, sabihin natin, ayun nga, for example, kanina, 2 months, yun na lang yung taning mo. May gusto kong gawin. So, walang pera na magsasalba ba yun? Tawag yun? Magsasalba sa'yo. Magsasave. Oo, kasi tapos hindi mo naman nagawa yung gusto mo. So, darating yung magsisisi ka eh. Mas okay nang gawin mo siya ngayon hanggat gusto mo kaya sa pagtanda mo hindi mo na kayang gawin. Magsisisi ka na bakit hindi mo ginawa eh. Ang sinasabi pala, na baka kasi magkaroon sila ng misunderstanding na baka sabihin na ano ba, na hindi natin kailangan ng pera. Oo, hindi naman. Hindi Ano naman- siya, konting paglilinaw lang na kailangan natin ng pera. Oo, totoo. Pero, what we're doing ngayon kasi is we're choosing yung passion namin eh. Yun. Kasi- Totoo. Kung pera ang pag-uusapan, maraming mga bagay na pwede naming gawin, na pwede naming tahakin, na dun yung punta. Pero, masaya ka ba o hindi? Yun yung Totoo. tanong. So, ang sinasabi niya is, kung saan ka masaya, kahit yung kinikita mo ay sapat lang, kung yun yung magbibigay buhay sa alam mo yun, sa sarili mo, sa kaluluwa mo, sa pag-iisip mo, kung yun yung tingin mong nagkakaroon ka ng strength para gawin yung mga bagay na susunod pa. Kasi actually, iba-iba naman kasi tayo ng goal eh. So, pwedeng yung goal ng isang tao, gusto niya magparami ng pera, dun siya masaya, yun yung passion niya, or gumawa ng business, di, dun siya. Ako, iba, kumbaga, basta iba-iba naman ng tao eh. Hindi ko naman sinasabi na kailangan ganito gawin mo, kailangan sundin mo yung ganito. Kumbaga yung process nun, iba-iba naman eh. Hindi mo naman din, tsaka yung pinagdaanan naman natin, or yung history natin, yung background, iba-iba din. So, hindi ko naman sinasabi na tama ako o tama siya. Basta kung ano lang yung tingin mo na tama sa'yo. Yung kanina pala namin pinag-usapan is tungkol sa mga taong nakapaligid sa'yo. At yung nasabi ko kanina, behind the scene or behind the camera is yung find your own people. Maganda yun. Find your own kind. I mean, Tama yun. hindi naman lahat pinanganak para maging sundalo. Hindi naman pinanganak para maging nurse. Hindi naman pinanganak para maging vlogger. Ang importante lang naman kasi is yung pakikisama mo sa ibang tao, yung respect. Yun pa rin eh. Yun pa rin yung
mag-unite. Yung respect, yung pakikiunawa mo sa kanila, paano ka makipag-usap. Hindi na para magsabi ng hindi maganda sa kapwa. Actually, dun nga din ako naiinis eh. Pag yung mga taong, alam mo yun, yung nagbabawad mouth sila sa ibang tao. So yun. Pero, moving forward, tol, sa mga naging history mo, sa edad mo ngayon, ano yung tingin mong pinaka natutunan mo sa buhay? Alam ko marami, pero kahit magbigay ka lang ng iilan. Sa akin, siguro, natutunan. Siguro kung ano na lang yung pinaka-importante talaga sa akin na is kailangan yung mindset mo. Kung kailangan talaga yung mindset mo, yung gusto mo, tugma eh. Kumbaga, meron nga sinabi dyan parang kung ano yung gusto mo maging, parang kasal yan na parang kailangan pakasalan yung gusto mo, na hindi ka pwedeng malihis. Di ba kapag may kasal ka, syempre, isa lang yung babae. Kumbaga, Isa lang yung mahal mo. pipiliin mong pa. Oo. Hindi ka pwedeng lumingin sa iba, hindi ka pwede. Kumbaga, dun lang talaga Naka-lock in lang. So, parang ganun yung kapag may gusto kang gawin, kailangan, focus mo dun lang talaga din. Kumbaga, yung mindset mo kailangan talagang buo talaga. Pati puso mo, talagang lock in lang dun sa Pag may gusto mo gagawin kang isang bagay talaga, Oo. Yun yung mga karamihan ng katangian ng mga successful o kaya mga iniidolo ko. Yun talagang sila. Kumbaga, ayun, ganun nga, na parang So, tingin mo, sa mga nakikinig sa atin, ano yung parang may advice mo sa ginagawa nila ngayon sa mga taong tingin mong kapareho mo ng sitwasyon at nahihirapan sila? unahin nila yung disiplina sa sarili. Disiplina. Disiplina. Yun talaga, Katulad yan sa pag-workout. Pasensya na lagi ko binabanggit, pero yung kasi talaga yung number one na ko Tamang term din naman kasi yung salitang pag-workout pagdating sa disiplina. Kasi, fina-forge mo nga yung sarili mo to become a better you Disiplina, kasama niyan yung consistency Kasi 'di ba syempre pag consistent ka, kahit na hindi mo nakikita yung resulta, pero pag patuloy ka, tuloy-tuloy yung ginagawa mo, makikita mo siya in the long run yung pagbabago mo yung sa nagagawa Kung ano kayong dati. Oo, makikita mo talaga. Hindi mo siya nakikita habang ginagawa mo. Katulad din ba, pag nag-workout ka, gusto mo magka-abs, hindi mo siya magagawa ng 1 buwan, 2 buwan, malabo yan Lalo na kung talagang medyo chubby ka o di ba? Pag consistent ka, makikita mo yung resulta kahit hindi mo makita yung abs, pero yung may tone ba? Kumbaga, makikita mo. Ganun yun sa kahit anong bagay. Kapag consistent ka, gawin mo lang ng gawin talaga. Tapos makikita mo yung resulta kahit maliit lang. Ang sarap sa pakiramdam na nagbago ka kaysa sa hindi mo ginawa, isumuko ka agad. Exactly. Oo, kaya pinakamahalaga talaga is disiplina sa sarili. Pero syempre, nasa mindset ng tao kasi iba, 1 buwan lang, di nila nakikita resulta, ayaw na. So, kailangan talaga yung mindset mo, talaga lock in talaga sa gusto mo at gagawin mo din. Hindi lang pwedeng gusto mo lang. Kailangan, gumagawa ka din. Kasi kung gusto mo lang, lahat ng tayo may gusto Pero Lahat tayo maraming gusto utol. Hindi mo naman siya makukuha tsaka ang sarap sa pakiramdam na pinaghirapan mo talaga yung nakuha mo yung gusto mo ng pinaghirapan. Tol, lagi ko ang sinasabi sa ibang tao na kapag yung pinaghirapan mo, na-achieve mo, or parang, yun nga, ang sa akin lang kasi sa isang salita, mas matamis ang tagumpay kapag pinaghirapan Kasi hindi ka naman, kung halimbawa, sabihin natin, nanalo ka sa loto ng 1 milyon, parang, pag sinabi mo sa iba, hindi naman siya nakaka-proud Kasi parang, nanalo ka lang, yung ganun, pero yung pinag-ipunan mo, yung trabahuhan mo, ang sarap sa pakiramdam. Hard work. Oo, di ba? Kapag yung talagang binuhos mo yung, or nilagay mo yung, alam mo yun yung sumagad kayong pati pawis, luha, lahat.
binigay mo sa isang bago, mas, dun nga to yung parang, dun mo papahalagahan yung isang bagay na parang pag pinaghirapan mo, mahirap bitawan. Oo, parang ayun nga. Ganun nga yung parang mababaliw ako sa proseso. Ganun. So, hindi ko naman, wala pa naman tayo sa ganung level, di ba? Nasa ano pa Pero, lang, yun guys, nga yung nasa ano kagandahan pa lang eh. din kami. Nasa step 1 pa lang din kami sa Oo. totoo lang. Yung proseso, inaaral pa rin namin. Pero, kailangan consistent talaga natin. No? Wala pa kami dun sa, hindi pa kami ganun ka-establish. Actually, nabanggit ko kanina, is tungkol sa equipment namin. Hindi naman siya ganun ka-quality or mamahalin. Basta ang importante, simulan mo lang. Huwag mo na muna tignan yung kung ano yung makukuha mo, ano yung matatanggap mo or yung balik. Kasi kapag yung ginagawa mo nasa puso mo talaga, kusa siyang darating. Yun nga, doon ka lalo kumbaga, kung gusto mo talaga isang bagay, kahit na hindi ganun kaganda yung gamit mo, sabihin natin, gusto mo maging, Ay, gusto mo maging ano? Oh, yung nasabi mo kanina mga sample, gusto mo maging businessman, gusto mo maging doktor, hindi mo gusto naman, mo maging artista, hindi mo naman kailangan agad ng di ba? mamahaling gamit o ano agad eh. Kasi kung gusto mo agad, ay kung may Parang- iba kasing tao na yung Pero ano, guys, don't get me wrong or see Rod, na kung kaya mo magsimula na meron, gamitin mo lang. malaking tulong yun. Pero ang sinasabi kasi namin, kung ano lang yung nasa kamay mo ngayon, yun lang. Oo, pwede Usahin. mo gamitin eh. Kesa yung uunahan mo sarili mo ng mamahaling gamit agad, try mo muna yung yung kung anong meron ka, i-maximize mo lang yun muna yun. Utilize mo muna yung mga meron. Oo, So, tapos kapag nagustuhan mo, tsaka ka mag-upgrade. Paunti-unti. Kasi ang sarap sa pakiramdam ng inuunti-unti mo na nabubuo yung di ba? Oo. Parang pieces, puzzle siya eh. yung ganun nga. Kaysa yung na hindi ko naman sinasabi na wag mo gawin. Pero kung halimbawa, katulad ka lang din namin, hindi naman mayaman, di ba? Huwag mong pilitin muna yung maganda agad na quality. Kasi mas okay lang din naman yung mga Pag-aralan mo muna yung basic. oo, maximize mo lang muna. Moving on, guys. Parang sa tingin mo, ano yung best decision mo sa life mo ngayon? Ano yung mga best decision na ginawa mo ngayon sa buhay mo? Siguro yung hindi ko siguro siya maano naman ako kasi siyempre Nasa step, pa lang? Kumbaga, pero siguro yung kung ano yung gusto ko, sinusubukan ko. Yun yung best decision. Oo, kasi kumbaga, sa ngayon wala pa ako regret na hindi ko ginawa yung isang bagay. So, kasi hindi pa naman ako matanda na para masabi na dapat ng ganitong age ginawa ko na. Yung gano'n. Kumbaga, nandun pa lang ako sa age ngayon na sinusubukan ko lahat na para pagtanda ko, hindi ko siya Pagsisisihan. hindi ko siya pagsisisihan. So, siguro ngayon, talaga lahat ginagawa ko pa ngayon. Kung ano yung pwede kong subukan, sinusubukan ko na sinusubukan. Siguro yun yung decision na gusto ko na hindi ako takot sumugal Tama. sa gano'n. Good. So yun yung parang best decision mo So far, oo. so far sa life, na gawin mo lahat ng gusto mo. Kung yung problema, normal yan eh. Kung, di ba? Yun yung doon ka matetesting kung talagang gusto mo yung ginagawa mo. Oo. Kasi mahirap, kumbaga, kung may gusto ka, parang ulit lang din. Pero tol, sa moving forward, medyo na tayo sa topic, medyo naging redundant. Pero it's okay. Sa totoo lang, yung mga topics namin dito, kung titignan mo yung results, so total na maging positibo lang din talaga eh. Pero sa ngayon, since yung best decisions mo in life ngayon na parang nag-explore ka pa, wala ka pa masyadong pagsisisi, kasi bata pa tayo. Isipin mo guys, si Rod 22, ako 24. Diba? Doon pa lang kami sa age na. Diba? Nag-explore pa lang kami. Oo.
So, wala pa kami ganun karaming pera. Nagtatrabaho pa lang din kami. Wala pa kami yung ganun may pagmamayabang talaga or Kung meron man kami may pagmamayabang ngayon o pagmamalaki is yung values na kung ano yung meron kami ngayon na naranasan namin na tunay na buhay. Oo. Naranasan ko rin yung talagang nagutom. Naranasan ko rin naman siguro yung Mga ganun. Kumbaga, yung ano yung, sige, bigyan mo ako ngayon ng isang parang yung bukod dun sa depression mo na nung pandemic is yung early struggles mo in life, ng childhood ka. Kasi ako to, ang dami rin. Dumating ako sa punto na pumapasok ako, wala akong baon. Pamasahe lang. Tapos, alam mo yon, discard na lang sa school. Dumating ako sa ganung punto na minsan naglalakad ako pa uwi, wala akong pamasahe. May mga ganun ka din bang struggles ng early childhood? Yung childhood mo ba? Wala naman. Swabe yung buhay mo eh. Hindi naman ganun ka, kasi talagang, okay naman kasi, kumbaga parang, Oo. hindi naman kami mayaman, pero hindi rin naman na parang Magkulang. nagugutom. Oo, hindi naman sa para magutom na magutom, diba? So, yung ganong, sa akin, parang hindi naman ganun ka mahirap. Hindi naman ganun ka. Nakakatuwa lang din naging ganun yung history mo. Ano nga pala, ngayon, sa ginagawa ko, since, syempre, sa totoo lang, itong ginagawa namin, hindi nga talaga namin alam kung effective ba eh, kaya pa kami nag-explore. Nandun pa lang din kami natututo kami sa mas matanda sa amin. Tingin mo, sa ginagawa natin, ano yung parang, paano ka gusto maalala dito sa world natin, sa lahat? Or ano yung parang tatatak sa mga tao kapag sinabing pangalan? Kung paano ka, Gusto ko balang araw, kapag after 5 years, after 10 Ay, years, mga makita five- nila to na sinasabi pa lang natin yung process, natin. yung gusto natin. Pero pagdating nun, after siguro 20, 30 plus, ganyan, patay na ako doon. Joke lang. Baka yung, baga, nandun na tayo sa gusto natin. Yung sinasabi natin ngayon, ako gusto ko maging model, gusto ko maging sikat, gusto ko makilala ako ng tao. Sana, pag napapanood ko to after ilang years, gano'n na ako. Pag babalikan ko na, ang sarap pala sa pakiramdam na dati sinasabi ko lang. Sa'yo naman, di ba, business owner ka. Ganyan. Yung business mo after ilang taon, Diba? malaki na, di ba? Mr. na, sa mga gano'n. Sarap nung ganun lang. Yun yung parang pagpapanoorin ko to ngayon. Yun yung sinasabi ko pa lang eh. Pero, ayun, baga, Yun yung pinupunto mo ba na parang yung may babalikan mo yung kung paano tayo nagsimula, kung ano yung naging struggle yung natin. kwento pa lang natin ngayon. Kasi Yung kwento ako pa lang kumbaga, iniisip ko na magiging ganun ako. So, wala pa ako doon, wala pa ako may pagmamalaki o may pagyayabang. Pero, kumbaga, inaano ko na eh. Kumbaga, nilalagay ko na yung utak ko na andun na ako para Ano yun? Yun nga yung nasasabi natin ng manifesting yun. Kailangan siya sa buhay. Guys, kung may parang pangarap kayo, tapos sinasabi ng ibang tao na hindi ka para doon, yung pangarap na yun, hindi naman sila nakakakita nun para sa'yo eh. Ikaw ang nakakakita nun para sa sarili mo. Biyaya siya ng Panginoon, biyaya siya sa may taas na ito yung purpose mo. tsaka kung may gusto ko kasi iba-iba talaga. Kumbaga, Iba't iba tayo ng calling in life. Yun yung yun yung unique sa atin lahat eh. Kesa yung, di ba, may iba kang gusto, ako may iba kang gusto. Ayun naman. So, kailangan mo, So, ganun talaga. sorry na naputol kita. Sorry. Pero sige, tuloy mo muna. Hindi na. Sige. Pero, when it comes to different people, how do you handle it? Like yung iba't ibang uri ng tao, paano mo sila namamanage? Ako kasi, kapag parang may ibang, alam mo yun, yung parang irrelevant sa akin, ano na lang, siguro live na lang ako sa space niya.
Pero kung somehow magko-connect kami sa isang bagay, edi sige. Ganyan yun sa akin. Ganun ko siya hinahandle eh. Hindi niya yung parang totally na kinakat off. Open pa rin naman ako sa mga opportunities kahit sa mga taong irrelevant yung mentality, yung behavior. Sa iba, paano mo siya hinahandle? Yung kung ano na lang yung mutual na ano namin, na, halimbawa, sa isang, meron akong particular tao na naiisip eh. Pero hindi ko na sasabihin kung Yung sino. pangalan. Oo. As in, wala talaga kami, ano tawag doon? Common grounds. Oo, wala talaga. Wala kayong Wala common talaga. grounds. As in, wala talaga. Magkaiba kami. Kung sa hilig, sa ganyan, kung paano magsalita. Siya talaga grabe, extrovert. Ako introvert. Yung ganun. Siguro, paano ko ba hinahandle? Kumbaga, ano na lang eh. It is what it is na lang. Oo, ganun na lang. Go with the flow Go with na the lang. flow na lang. Kumbaga, Ang importante, hindi ka nila nasasaktan, hindi mo sila sinasaktan. oo, kasi pagka pinilit mo siya na gawin yung gusto niya o gawin niya yung gusto ko, baka magkaalam Oo, baka tayo, magkaalam pa eh. Baka doon pa tayo magkalabo-labo. Oo. Pero sa ngayon pala, paano mo parang pinifilter yung makakasama mo? Bukod sa kapareho kayo na, syempre kahit yung pareho tayo, may kapareho tayong ugali, magkaiba pa rin yung behavior, yung parang, yung mentality ba? So, ang tanong ko ngayon, paano mo na lang pinifilter yung tingin mong tao na para sa'yo? Paano ako pinifilter? Kumbaga, paano ko parang Tingin mo yung parang, pinipili? yun, to. Paano, itong tao na to? Or may ganun ba? May ganun ba sa'yo? Meron eh. Meron eh. Kung ano eh, kumbaga ako nagsistay lang ako doon. Kung ano yung pagkakapareho namin. Gusto ko doon lang iikot yung ano namin. Kumbaga wala nang, kasi halimbawa parehas kami sa isang hobby. For example, ganyan. Tapos lumis ng konti, iba, baka magkaroon pa ng ano talaga eh. Judgment, no? Oo, so pinipilit ko na ang usapan lang or yung samahan lang namin is puro doon lang sa doon lang sa pareho sa ano namin, sa common Grounds, Oo. common grounds. yun. Kumbaga, pinipilit ko na doon lang eh. Kasi may mga ganun akong kakilala na goods naman kami. Kumbaga, okay. Okay. Sige lang. Ano, pero kaming pagkakapareho. Pero may inaaya niya ako sa something na, ano ba, for example, uminom. Hindi kasi ako umiinom. So, iniiwas ko na lang yung sarili ko na hindi sumama doon. Kasi nga, ayoko naman pilitin sarili ko uminom. Hindi nga ako umiinom. Pero para lang sa gusto niya. Kumbaga, ako na mismo yung humindi. Kasi marunong naman akong humindi kapag ayoko talaga. Sinasabi ko hindi, ayoko. Importante rin talaga na marunong kang huminti. No? Oo. Hindi ka yung yes man eh. Oo. Yung ano, talaga kapag sabi ko ayoko, hindi na ako nag-excuse. Ayoko lang talaga. Ano yun tol eh? Unang-una, respeto sa sarili. Tapos, respeto na lang din sa kanila na ganun niya yung desisyon mo. Oo. Tama eh. Kumbaga, ayoko naman pilitin na para lang. Diba? Para na magustuhan mo yung isang tao, makikibagay ka na Oo. labag na sa loob mo, mali Oo. naman yun. Kaya, syempre, mahalaga din yung ikaw eh. So, paano naman yun kung halimbawa, dahil gusto niya yun, ginawa ko, Ikaw paano yung naman. gusto ko? Diba? Paano yung gusto ko na ayoko? Diba? So, Gets naman eh. Tol, sa mga huling minuto ng podcast natin, ano yung ano yung parang motto mo ngayon sa buhay na that keeps you, hungry to Kailangan- achieve yung success, ano, yung kailangan mo hanapin yung purpose mo. purpose mo. Hindi siya motto, pero yun lang yung parang nilook forward ko araw-araw. Na parang kailangan meron kang goal. Hindi pwedeng nabubuhay ka lang para magtrabaho, para kumain, para ano. Kailangan meron kang... Hindi tayo robot eh. Oo, NPC tawag, di ba? Yung mga ano, yung parang nabubuhay lang araw-araw. Tapos kailangan meron kang nilook forward para meron kang, para kada gigising ka, Alive ka. oo, Talaga. may gusto kong gawin, may gusto kong mangyari in the long run. Kaya, ayun, kaya mahalaga talaga mag-workout. Kasi, di ba, gusto di ba?
ano siya, nagbe-build din siya ng magandang mentality. Oo. Dagdag ko lang din sa sinabi mo na about purpose. Yun lang din yung parang pinipreach ko sa ibang tao. Pinipreach ko sa ibang tao na find your purpose first and everything will follow. Oo. Sobrang proven ko na yun sa self ko ba kahit ganitong edad pa lang ako. Hindi naman, itong sinasabi namin na ganito, hindi siya tungkol sa pagmamayabang, hindi din siya tungkol sa kung sino yung mas angat, yung mga ganon, hindi siya ganon eh. It's about understanding ourselves, understanding yung feelings natin, yung thoughts natin, also understanding yung ibang tao, yung para sa akin kasi tol, mahalin mo muna yung sarili mo Bago ako mahal. malalaman mo rin kung paano mo mamahalin yung ibang tao. Matuto ka mo ng pahalagahan, unawain yung sarili mo. Mandali na lang sa ibang tao kapag labas na sa sa sarili mo. Kusa din. Kusa na yun. Lalapit sa'yo eh. Pag mahal mo sarili mo, syempre, Pipiliin ka rin ng mga taong kung paano ka magmahal sa sarili mo eh. Oo. Sila na yung pipili sa'yo eh. totoo. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo sa isang Diba? Sa tao, hindi sa ka isang naman mahal. bagay. Ano palang maibibigay mo na mensahe sa mga nakikinig sa'yo ngayon na tingin mo saan kanila masusundan? Saan ka nila mapapanood pa? Saan kanila makikita pa? Okay. So, sa TikTok ko, mahilig kayo sa mga gym contents or travel. Nagsistart pa lang din naman ako, pero doon niyo ako makikita. Tapos sa IG, follow niyo ako. Trip niyo rin yun. Lagyan na lang namin sa description yung mga links namin, no? Ayun. Doon, makikita niyo yung mga iba't ibang trip ko sa buhay sa TikTok. Doon, tsaka baka sakali, may patripan kayo, di ba? Baka, Magkasundo kayo kung sino man Oo. makakapanood nito. oo, may inspire kayo mag-workout or mag-ano, ayun. Try nyo. So yun lang guys, maraming salamat sa oras nyo. Sana may mga napulot kayong mahalagang lessons, values in life na galing lang din sa experience namin. Galing lang din sa pinagdaanan namin. Yung sa struggles namin. So yun lang. May gusto ka pa bang batiin, tol? Wala naman. Okay na ako. Okay ka na. Okay na ako. Pero salamat dun sa pag-imbita sa akin. Salamat, tol. Ikaw pa. Salamat. So, sa susunod na ulit, maraming salamat.